patanong na rin po kung kailangan nasa state of grace po ako at puwedeng hindi po. Salamat. Kasi po lagi po nagkakasakit ang anak ko na bunso ng ubo at sipon at asthma. Well, kung ang tanong niya na halimbawa, di kasi malinaw yung pahayag na nasa state of grace pagkatapos ang miyembro ng pamilya ay nagkasakit. Bawat isa sa atin, kailangan talaga na nasa estado ng grasya sa Diyos. Yun talaga ang kailangan. Dahil kung wala tayo sa state of grace, nasa state of mortal sin tayo, delikado pag mamatay tayo dahil diretso talaga tayo sa impyerno. Kaya may mga simbahan, kung maalala yung emeritus namin sa noon na magmisa sa Kota Shrine, narinig ko sa kanya, sinabi niya, only those in the state of grace should come forward for Holy Communion. May mga simbahan na magsabi talaga ng ganyan. No? Dahil yun naman ang nasa Catechism of the Catholic Church natin, 1996 na Catechism, at kailangan talagang nasa estado ng grasya tayo. Ngayon, kailan ba natin malaman na sa estado ng grasya sa Diyos tayo? Of course, wala tayong mortal na kasalanan, mortal sin. At kailan ba mangyari yung mortal sin? Alam naman natin na merong tatlong bagay na requirements para magiging mortal sin yan. Grave matter, full knowledge, deliberate consent. Yon ang mortal sin. No? So ngayon, kung wala kang mortal sin, nasa estado ng grasya ka, pwede ba yung mga anak o miyembro ng pamilya ay magkasakit? Pwede. Pwede dahil kahit pa nasa grasya, kahit pa buong pamilya nasa grasya ng Diyos, pwede tayo magkasakit dahil nasa katawan pa tayo na hindi resurrected body, no? Hindi sanctified body. At wala pa natin yung freedom from sickness, freedom from death, wala pa natin yan. Pero kung nasa estado tayo ng grasya ng Diyos, state of grace na magkasakit tayo, maaring ang miyembro natin ng ating pamilya, pwedeng magamit natin ang naturang kasakitan for our holiness. Kaya tandaan yung prayer natin sa Anima Christi, Soul of Christ. May bahagi diyan sa prayer natin. Soul of Christ, sanctified me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion from Christ. May bahagi yan. Suffer me not to be separated from you. So ang lahat ng mga kasakitan, kung nasa estado tayo sa grasya, kahit sa miyembro ng pamilya, pwede yang magamit. Suffer me not to be separated from Jesus Christ. Dahil ang kasakitan ay may tatlong level. Purgative suffering, unitive suffering, kaya i-unite natin ni Kristo, at the highest form of suffering is the redemptive suffering. Pero kung wala tayo sa grasya ng Diyos, wala tayo sa state of grace, ang ating kasakitan, kahit ang ating mga good works, can be meritorious only in the eyes of God if we are in the state of grace. Ibig sabihin, kung wala tayo sa estado sa grasya, nagkasakit tayo, dalawa lang ang mangyari natin. To suffer with Christ, to suffer without Christ kung wala tayo sa grasya. Yan po.